Alright, mga kababayan, mayroon pa po tayong isa pang topic na kailangang pag-usapan. Ano po ito? Ito po ay tungkol kay Super Ate na pumapatol sa chismis. Manang Marites. Ano po itong chismis na to? Ano ba naman, Senator Amy? Senadora na dreaming to run as president, pero pumapatol sa chismis, sa kuno-kuno. Para nakakahiya naman yata, Manang Amy, na magsasalita kayo sa press ng mga bagay na hindi mo naman pala sigurado, kundi narinig lang. Narinig ko lang. Daw. Sabi daw. Palibhasa kasi, alam mo itong gulo na to, tungkol dyan sa gulo ng politika between the Duterte group and the Marcos group, Marcos Romualdez. Ang tingin ko po dito, mainly ito ay dahil sa inggit. Inggit. Kahit saan ko tingnan, inggit. Ito po si Senator Amy. Actually, itong pamilya Marcos, sa totoo lang, mula pa noon, nung panahon pa, nung buhay pa yung Apo Lakay, very close po itong magkakapatid. Tingnan nyo na lang ang mga tawagan nila. Ime, Bongit, di ba? Pag ganyan po na mga tawagan, ano yan very close yan sila. Marami silang biro, mga biruan, basta very closely knit. At nakakapanghinayang po isipin na ngayon, nagkakawatak-watak po sila. Sa mga family gatherings nila, family reunion, kagaya na lang nung birthday ni First Lady Imelda Marcos, present yung first couple, First Lady Lisa at saka si Bongbong, and then the family, pero wala si Amy Marcos. Nagkaroon ng pagkakataon na dumalaw ang Amy Marcos, pero siya lang mag-isa. Kumbaga, wala na yung family gathering na as a whole family that they usually do. Noon, ginagawa nila dati yan. Nito nga very lately lang, yung birthday naman ni Amy Marcos, dumalo siyempre si Bongit. Sa totoo lang, itong si Manang Amy at si Bongbong, ay very close yan sila. Kaya kahit na nga hindi sila magkakasundo dahil hindi magkasundo talagang may malalim na hidwaan itong First Lady Lisa at saka si Amy Marcos. Kaya hindi sila nagkakasama sa isang okasyon. Parang nag-iiwasan para maiwasan na lang siguro ang lalo pang gulo or magkagulo. Alam nyo, tapatan na ito, address ko kay First Lady Lisa, no? Ang tawag dito sa amin sa Bicol, yung in-law, abot. Kumbaga, outsider ka, dumating ka, pumasok ka sa isang pamilya. Abot. Ngayon, ang papel po dapat ng isang abot or in-law, siya po dapat ay tagapamagitan dapat, binding factor. Kumbaga, halimbawa kung sa within the
immediate family ay mayroong hidwaan, mas maganda nga po kung itong in-law ang siyang nagiging daan para magkasundo yung may conflict na members of the immediate family. Pero pagdating po dito ngayon sa pamilya Marcos, parang iba po ang nangyayari, ano? Hindi po maganda, lalo na sa first family, na supposed to be, iyan ang role model na family. Lalo pa na kayo po ay tinitingala ng taong bayan, leader ng bansa, leader pero sa loob ng inyong tahanan, kayo ay watak-watak. So, paano kayong mananawagan ng pagkakaisa na sa loob nga ng inyong tahanan ay hindi kayo nagkakaisa? Di ba? Anong saysay na manawagan ang Pangulo ng pagkakaisa, unity, na kung dito nga mismo sa loob ng Marcos family, ay may malaking hidwaan at hindi po maganda sa imahe ng First Lady na siyang in-law, pumasok na bagong membro ng Marcos family, na imbis na dati ay walang hidwaan, ngayon ay nagkaroon ng hidwaan nang dahil sa iyo. Baligtad po. Hindi po yan maganda sa pakiramdam ni Pangulong Marcos Bongbong. Siya po ay naiipit sa gitna. At syempre, apektado yung kanyang pamumuno. Tingnan mo, imbis baga na kasi Manang Aimee used to be the number 1 advisor ni Bongbong Marcos. Ate nga super ate. Tagapagtanggol, advisor, taga-turo, taga-guide. Well, siya na kasi yung guide ngayon eh. Hindi ko po sinisira or hindi naman magandang sabihin na nangingialam, pakialaman. Ito po ay opinion ko lang. Ipinaparating ko lang ang aking opinion at obserbasyon na hindi maganda sa paningin ng taong bayan na malalaman, makikita na ang first family na hinahangaan ay watak-watak, hindi nagkakasundo. At kung sino yung outsider, bagong salta sa pamilya, ay siya pa ang nagiging dahilan ng pagkakawatak-watak. Dapat nga sana nangyari, kung may hidwaan yung Bongbong at Aimee, mas maganda nga kung yung Liza ang binding element, di ba? Pero hindi eh. Yung magandang pagsasama ni Aimee at ni Bongbong, nasira. Ngayon tuloy, ang epekto, si Aimee Marcos, dahil wala siyang natatanggap, kumbaga ginawa siyang outsider dyan sa Uniteam. Ginawa siyang outsider sa Malacanang. Hindi nga yata yung nakakatugtog ng Malacanang eh. Excuse me? Super ate? Marcos? Ate ng presidente? Hindi welcome sa Malacanang? What the fuck? Sorry. Ironic. Dahil ba sa kayang-kaya na ng husto ni First Lady na siya na lang ang guide and advisor and counsel ni Bongbong Marcos? Di ba mas maganda kung dalawa kayo? Dalawa kayo na magga-guide? Hindi naman yata nananapaw si Aimee Marcos.
wala naman dapat ikainggit kay Amy Marcos. Kasi kung tutuusin mas mataas ang pinag-aralan ni Liza Marcos, ni Liza Araneta, kaysa kay Amy. Ewan ko kung totoo na hindi nga yata nakagraduate si Amy. I'm not sure about that. Dinig ko lang. But Liza Marcos Araneta is a lawyer. Mas mataas di hamak. At First Lady. Being just a First Lady is already a big thing. Nakakalungkot lang po kasing isipin na imbis na yung dating very closely knit na pamilya Marcos, nakakalungkot na nabuwag ng dahil sa isang outsider. At ang masamang epekto ay nadala sa trabaho, sa politika, lalo pa, malaki ang epekto sa bansa natin. Bakit? Dahil walang natatanggap na pagkalinga, acceptance, belongingness, si Amy Marcos dyan sa Malacanang, dyan sa Marcos family, naghanap ng ibang pugad. Diba? Parang kayo na rin po ang nagtulak kay Amy Marcos na dumikit sa Duterte. Well, dati na siyang nakadikit sa Duterte. Mas lalo pa ngayon na dumikit. Nalagasan kayo ng isang Amy Marcos. Malaking bagay po sana si Amy Marcos sa grupo. Matalino yan At trained yan ni Apo Lakay. Ngayon tuloy, dumikit na sa Duterte. Naging pro-China na tuloy. And I don't know kung ang pagiging pro-China ni Amy Marcos ay totoo o gawa-gawa o drama. Kaya ultimong ako tuloy ay naiinis na rin kay Amy Marcos dahil sa pagiging pro-China. Hindi kaya na itinulak ninyo, Marcos Group, Marcos Family, si Amy Marcos, na dumikit sa Arroyo Duterte Camp? Napagtatawanan tayo ng ibang grupo, ng Dilawan. Uniteam daw, Ano anyang Uniteam? Sila nga mismo sa loob ng pamilya Marcos ay biyak-biyak. Panawagan ng pagkakaisa. Sila mismo hindi magkaisa. Ultimong mga pamangkin yata, mga anak ni Bongbong at ni Liza, ay mukhang nabibrainwash na. Hindi na gaanong close kay Amy Marcos. Ano ba naman yan? Alam nyo, Marcos family, kayo ang tinitingala ng mga Pilipino, ng mga Marcos loyalists. Kasama si Amy Marcos sa Marcos family na tinitingala at inaasahan na magbabangon sa Pilipino. Ngayon, dahil dyan sa kung sino man ang may kasalanan sa pagtiwalag ni Amy Marcos sa Marcos family, hindi po maganda pangitain para sa future ng ating bansa. Biruin mo. Siyempre, wala siyang nakukuhang pagmamahal dyan sa Marcos Camp. Natural maghahanap ng pagmamahal sa iba. Parang asawa na hindi mahal ng kanyang asawa, walang pagmamahal sa sariling tahanan, ng ibang naningalang pugad sa ibang pugad. At para tanggapin siya doon sa bagong pugad, kailangan maging kaisa siya sa salita, sa isip at sa gawa. Sumali siya sa pro-China o naging pro-China na.
At ngayon nga, itong mga pronouncement ni Amy Marcos na nakakasuya, nasusuya ako sa mga pinagsasabi at pinagagagawa ni Amy Marcos, but at the same time, nangihinayang po ako sa kanya na nawala siya sa Marcos Group. Hindi na ba ibabalik yan? Attention, Pangulong BBM, you are the head. Be the head. Sayang yung magandang pagtitingi na ninyong magkakapatid kung masisira lang, na nadala na tuloy hanggang sa pamumuno, hanggang sa politika, hanggang sa issue ng bansa, nadala. At balik tayo kay Manang Amy. Manang Amy, bakit naman naiintindihan ko na para ka kasing itinakwil, wala ka namang kasalanan, pero itinakwil ka dyan sa kampo ng Marcos dahil sa inggit. Sana naman unahin nyo yung kapakanan ng bayan, ano, Senator Amy. Huwag naman na porke konting personal sacrifice naman po. Kung ako, ano ngayon kung itakwil nyo ko? Porque itinakwil ako ng pamilya ko, sasali na ako sa ibang pamilya na taliwas sa kagandahang, sa katotohanan, sa kabutihang asal ang sasalihan ko? Magiging pro-China ako? No way. Kung ayaw sa akin, di tatayo ako mag-isa. Kaysa naman sasali ako sa kalaban nung umayaw sa akin para lang parusahan yung umayaw sa akin. Childish thoughts. Pareho kayo ni Sarah. At yung sinasabi mo, pinagsasasabi mo man ng Amy na kesyo yung paninira kay Sara Duterte ay gawa ng Amerika? Bakit? Kaya nasisira si Sara, sarili niyang kagagawan, hindi mo ba alam yon? Napakaraming problema ng Amerika para panghimasukan pa yung maliit na bagay dito sa Pilipinas. Ilang bansa ang inaalagaan ng Amerika para lang mangialam dito sa paninira kay Sara. No need na po, Manang Amy, no need na sirain si Sara kasi siya mismo, kayang-kaya niyang sirain ang sarili niya. Did you get it? Siya mismo sumisira sa sarili niya. Hindi kailangang may manira na tagaloob o tagalabas. At kahit hindi mo sirain si Sara, mayroon diyang lalaban sa presidency na kayang ipanalo ang sarili niya without getting into trouble of ruining another candidate's life. At yun nga, bakit mo pinagbibintangan ang Amerika? Hindi mo nakikita mo yung haka-haka mo na sinisiraan ng Amerika, stateside na paninira kay Sara. Yun nga paninira ng China, hindi mo nakikita eh. Ano ba naman yan? Nabubulagan ka na sa away ninyo ni Lisa. Be professional naman, Senator Amy. You're a senator. You're intelligent. Nagpapadaig ka sa iringan ninyo ng hipag mo. Ang babaw naman yan. Ang iringan ninyong dalawa is personal. Kung professional ka na politiko, hindi mo isasali yung alitan ninyo ni First Lady. Lumakad ka mag-isa.
Para sa bansa, hindi para sa sarili mo. Hindi para parusahan mo yung grupo ni Lisa. At aliwin mo itong grupo ni Sarah. Masyado nabubulagan itong si Senator Amy. Hindi, ito po masasabi ko, Senator, hindi kailangang siraan o sirain si Sarah. Dahil siya mismo, kayang-kaya niyang sirain ang sarili niya. Without even knowing she's doing it. Diba? Yung confidential fund. At yung pag-uugali niya mismo, sirang-sira na siya. Walang kinalaman si Martin, walang kinalaman ng Amerika, walang kinalaman yung iba. Sarili niyang karakter ang sumisira sa kanya. Diba? Ako nga ng Amy Marcos, nangihinayang ako sa'yo. Sa totoo lang, ikaw nga yung manok ko para sa 2028 sana eh. Kaya lang itong nangyayari ngayon na pro-China ka, baka akala mo, Senator Amy, dahil sumasama ka sa DDS, ay sa Duterte, ay makukuha mo yung boto ng DDS. Oo, makukuha mo kasi nandun ka nga sa kampo nila. And at the same time, makukuha mo yung loyalista votes. Eh ako, loyalista ako, ayaw ko na nga sa'yo. Kasi pro-China ka at pro-DDS ka. Pro-Duterte ka. Paano kung marami kami na kagaya ko, hindi porke anak ka ng Marcos, Marcos ka, iboboto na kita. Hindi baling hindi Marcos, basta hindi pro-China. Marcos nga, kung pro-China, di bali na. Makikipag-tandem ka pa kay Sarah? Pareho kayong pro-China? Anong kahinat na natin? Kung ako sa manang Amy Marcos, maging matalino ka. Kung naiinggit sa'yo si Lisa, hayaan mo siya. Lumakad ka mag-isa. Magtrabaho ka mag-isa. Trabahuhin mo, gawin mo yung trabaho mo bilang senador. Bilang lingkod ng bayan. Kisahoda. Kung ayaw ng Marcos Group sa'yo. Dala mo naman yung Marcos na apelido, sa ginagawang pagkampi sa Duterte. Ako talaga nawala ng gana sa'yo. Nakatitulo yung ulo ko O, totoo, mga kababayan. Ako nangihinayang ako kasi matalino naman siya Ang nakasama lang talaga yung pagiging pro-Duterte at pro-China niya. At ngayon kung ano-ano nang pinapalabas na mga salita kontra dito sa Marcos Group, kontra sa Amerika, paano ko pa iboboto yan, mga kababayan? Baka kayo iboboto nyo rin yan. Obserbahan natin siya. Kung ano ba talaga. Kasi ang labo-labo na Hindi na makabayan Maka-China. Diba? Hindi natin gugustuhin ng politiko na pro-China. So, ikaw manang Amy, kapag ikaw dumikit sa Duterte at talagang napapatunayan na pro-China ka, wala ka makukuhang boto sa Marcos loyalist. Diyan ka na lang. Baka hindi ka pa manalo sa posisyon tinatakbuhan mo Ayaw po ng Pilipino, ng mamayang Pilipino sa pro-China. Get it? Hanggang dito na lang po mga kababayan at kakalungkot. Kakalungkot ang nangyari sa Marcos. Wala na nga yung Apulakay, pati ba naman kayong surviving Marcos, hindi kayo makakasundo-sundo. Paano ninyo ibabangon ang Pilipinas kung ganyan? Okay, mga kababayan, hanggang dito na lamang at thank you for watching and I'll see you in my next vlog. Peace.